guys! Kami po ang Team Kalawang! Tara na't mamasyal sa Kalawang! Ang Kalawang Laguna ay nanggaling sa salitang kalawang dahil sa kulay kalawang na tubig na bumubulwak sa mga bukal dito. Dating bahagi ng bayan ng Bay ang Kalawan. Itinatag ang Kalawan noong 1903. Hi guys! Andito po tayo ngayon sa munisipyo ng Kalawang. So makikita po natin yan, malapit dito sa palengke. Ayan. Ayan po ang dati nilang munisipyo. So, munisipyo. Alam niyo lang po sa nagaling for the Kalawang. Ako yun. Ang Kalawang po ay sa PDC natin. Saan po kayo? Kasamahan ko kayo. Sige po. Kasamahan ko kayo. Opo. Sino pwede? Ay, pati kasi yung ako. Pwede na kami. Bakit naman kayo? Samahan kayo ni Erwin. Sige po. Sige po. So guys, andito tayo sa Plaza ng Kalawan. Makikita nyo naman ang kapaligiran, napakalinis dito. Nakita nyo ba ang mga upuang yan? Yan ang nagsisilbing ang tayo ng mga magjowa. Oops, wala kang jowa, kaya huwag ka na magantay. At makita nyo naman sa lugar na yon ang mga estasyon ng traffic enforcer at mga pulis para mapanatili ang mga katahimikan ng lugar na ito. Ngayon, punta natin ang pinakamalaking pinya. At dito tayo sa pinya, ang trademark ng Kalawan. Alam mo ba, ang Pinya Festival ay nagdiriwang tuwing May 15. Ngayon, dako naman tayo sa simbahan ng Kalawan. Dito tayo ngayon sa isang simbahan na dito sa Kalawang, Laguna. Tinatawag na San Isidro Labrador Parish Church. Tara, pasok tayo. Tinayo kasi ito noong 1860. So, tapos ang feast day nito ay May 15, which is the same festival ng Piña Festival, Pineapple Festival dito sa Kalawan. Ang pari dito ay si Father Tidulfo B. Maria Jr. at ang vicar naman si Father Manuel C. Marfon. So tara, punta tayo ng mas detailed naman dito. So guys, nandito tayo ngayon sa Paris. Ako pa to. Nasaan tayo ngayon? Pabings! Welcome to Pabings! Pakita mo yung Pabings! Tingin! Ito po, kumakain po tayo ng goto na gawa sa karne ng kalabaw. Po. Ito po, may karne, may mga lamang loob, mga tuka, sari-sari po. Hindi ko na po ma-distinguish pero sarap naman po siya. Yun.
Hindi niyo pagsisisihan. Hello guys! Andito na kami ngayon sa Paliparan kung saan Makikita ang esophagus. ang esophagus at ang langit. Grabe, Kuya, ang ang ganda siya! kapalan nito. Pero siguro worth it naman yung lakad natin. Mamamayat kami dito. Ako lang pala. Gaston po kuya, ano po pangalan niyo po? Chad. Kuya Chad, may tatanong lang po ako sa inyo tungkol po dito. Ano po bang pangalan ng lugar na to? Kami pinaka-address din sa Morales. Morales. Tingin nyo sa maghapon, ilang tao ang nabisita dito? 30 to 40 na. Marami. Hindi naman siya public or private. Ano na po siya, public lang. Public lang. Pasyalan lang talaga ng mga Nag-ano po ba kayo dito ng inuman? May ano din, pwede siya lang kahit ano. Pero hindi niyo po na-require na baybayin. So kuya, maraming salamat po sa pag-interview, pagkasama niyo po sa aming interview. Maraming salamat. Kuya, taga saan po kayo? Uy po. Ano pong ginagawa niyo dito? Nagagala kasama mga tropa. Tropa. So, ano oras pa kayo dito? Makarating na mga 12 pa. 11 lang. Tapos, hindi ba kayo heartbroken para pumunta dito or wala lang? Wala. Nung titik lang din. Paano walang chicks? Hindi wala. Magandang araw po, andito po tayo ngayon sa barangay na Paliparan. Kasama po natin ang ilang barangay captain, si Kapitan Darius Leyos po, Junior. So, may konting ano lang po kami sa inyo. Ano po ba kasi sa inyo po yung barangay? Ano ang kasaysayan po ng aming barangay? Ang wala po kung dapat kami po. Tinatawag po sila ang aming barangay na mga kapatid. Kung kaya po, simula po nyo, tinawag ko kami barangay Paliparan. Hindi po wala po na sa ang po natakot na wala po simula po sa mga ilang dito. Ano kayo naman ang barangay kayo? Ang barangay po nasa 1950 po. Ano po, pero po maraming tao dito. Ano na yung pwede puntahan ng mga tao ngayon dahil alam ko kasi yung sa Paliparan is nagyan kami na parang sa tourist spots. Ano po nga, ang aming po tao, nasa 1,000 na magtagpuan naman po dito, mapapalapit dito sa ang barangay, ang Marisis, Entersor, na sa tuwing po sa amin, mapupunta kami dito. Sa ano pa, sasabihin lang po sa mga tao kung pumunta dito ano po kayo, choice nyo or meron po ba kayong bukod sa mga view na nakita ko namin kanina, ano pa po yung pwede namin abangan kung ano daw kung pumunta po ang barangay Paliparan? Sa amin po, na pinupulat namin yung mga dito, na tulong po namin yung pinupulat, yung mga artist po na mapupunta po sa mga maraming tao. Isa rin po sa pinutulong ng mga bayan, na matulong sa mga So, ibig sabihin po ng Paliparan is dahil sa mga napapalitan mo sa mga wala. mga tumatay sa barangay, para po magpalipad. Hindi talaga makakita rin siya. Kasi sa isa mga namin, pero kahit anong oras, malamig din po. Na hindi makilabaw mga Sa mga din po, makabagay lang po yung mga ganyang bukas. Pwede kasi yung ano ba kayo, source mo, source. So, ibig sabihin ko parang lagi ko sir, parang umuulan naman ng ulit ang parang Paliparan. So, kilala po sa Paliparan sa mga views na ako. So, ganun po maraming sinabi para sa Paliparan. Ilan yung nakakagawin kayo, nakasok kayo. Sabi ko sa amin yung history ng barangay. Maraming salamat po sa amin. Ang Palikpik Ayungin Bridge ay bahagi ng Los Baños San Pablo cut-off line na binuksan noong August 20, 1923. Ang tulay ay nawasak ng Japanese forces noong 1945 na nakagambala sa mga serbisyo. Ang unang tren ay tumakbo sa ibabaw ng muling itinayong tulay noong February 20, 1947 at natapos ang pagkukumpuni noong May 31, 1947. Itinuturing na pinakamataas na tulay ng tren sa buong Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Ang daang bakal na ito ay nagmumula sa Maynila patungong Bicol.